Ngayon, kung di kayo sumunod, matututo naman kayo, but you'll learn the hard way. Am I right, Teacher Mayan? I'm 64. How old are you? 24? Di ba? Hindi ko sasabihin pabalik na ako, hindi. Wala akong bumabalik, lahat abante. Kaya ako sinasabi sa inyo ito ngayon, kasi mahalaga to eh. Mahalaga to. Tatay, inspect nyo sino mga barkada ng anak nyo. I'm not saying wag yun siyang hayaan bumarkada. Yan nyo. Sometimes we have to allow our children to commit mistakes because they learn from it. But it is the wrong way of committing mistakes. Wrong way. That's why we have to inspect what we expect. So yung mga walang anak dito, next Sunday, I want to see your children here. Malaki hong responsibilidad ng nakaatang sa ating mga ama. Malaki. Hindi ako nagbibiro. Okay, pumunta tayo sa 3 and 4. Behold, malasin mo, pagmasdan mo. Children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward. Like arrows in the hand of a warrior, are the children of one's youth. Tagalogin natin. Narito, ang mga anak ay pamalang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Una, ang mga anak ay pamana at gantimpala. Wala pa tayong ginagawa, ginantimpalaan na tayo. Did you ever think na magiging mabuti tayong ama? Or mabuting ina? And yet, God gives us a reward. Anak, dahil nagpakasal kayo, itong reward nyo, anak. Dahil, you know why? Balik tayo sa hardin. Balik tayo. You know why? You know why binigyan tayo ng pamana at gantimpala? You know why? Guess. God is redeeming our purpose to be stewards. Babalik lagi sa hardin eh. Yun ang nawala eh. Hindi na pagkatiwalaan ni Adan ng mainam ang kanyang purpose sa buhay. Yung layunin na ibinigay sa kanya, ano nga uli yung isa? Katiwala. Ha? Katiwala. Okay. Hindi provider. Si God yun eh. Mag-alaga at mag-ingatan. Yan. So, hindi naingatan ni Adan. Kaya nga kanina, di ba? Ito lagi, sa isip nyo. Mga tatay, tingin kayo rito. Lagi kayo nakadipa. Gusto nyo pag-uwi nyo, punta kayo sa pinto, yung tarangkahan nyo? Hindi. Satanas, hindi ka makakapasok dito. Dadaan ka muna sa akin. No, I'm not kidding. Marap kayo sa gate. O lumabas kayo ng gate, parang di na siya pumasok. Pag tinanong yung ginagawa mo, sabihin mo, you have an opportunity to share your faith. Hindi na ho panahon para mahiya. Ha? Ike knows this. He's been a drummer, music making company for a time. I share what I have in my heart. Hindi ako nahihiya. Kasi sisingilin ako ni Lord eh. I'm a co-builder. And He wants to build something in our midst. He wants to build something in our families. Pero tingnan nyo ang mga anak ay pamana at gantimpala because God wants to redeem fathers yung nawala ni Adan through us. And if Jesus is in us, we can do it. We can do it. Sabihin mo sa katabi mong tatay, you can do it. Ito na. Yung mga tatay na may anak, taas ang kamay. Taas ang kamay. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma. Sino yung mandirigma? Sabihin mo ako. Si Louie mahilig magganyan eh. Kanina sinabi ko sa inyo,
Ganyan si Louis, di ba? Sinabi ko sa inyo, we're always at war because we have to defend the battle that has been won. It's already won. We are victors. Now, mga mandirigma, ang sabi rito, ang mga anak natin ay parang palaso. Sino nag-asawa dito nung sila ay 18 years old? Batang-bata. Sino pa? 20. Yan, si Robin. 21. Nag-asawa ka ng 21. Ikaw? 25 ka nung nag-asawa. Christmas, hindi. Hindi. So, para daw siyang palaso. Okay. Sa isip, may gusto lang akong itama. Sa English, it's called bow and... So, sa Tagalog, ano yung bow and arrow? Tama. Pana at palaso. Hindi lang pana. Yung pana, yun yung bow. Ang palaso, yun yung arrow. Now, when it comes to a bow, okay, makinig, mga tatay, bow. Kailangan flexible ito. Kumukuha ng pinakamaganda at pinaka-flexible. Para madaling banatin. Pag binanat niyan, hindi ganon. Hindi ganon. Malakas ang muscle natin dito. But the bow has to be flexible. Why? Para malayo ang marating ng palaso. The bow, ang pana, kailangan flexible. Mrs., sabihin mo sa asawa mo, kailangan flexible ka. Hindi ho pwede kay Lord yun. Ganito ako lumaki, ganito na ako. Ito, ganito ko palalakihin yung mga anak ko. Hindi pwede kay Lord yun eh. Lord, okay ba to? Ganito ko palalakihin yung mga anak ko. Have to be flexible. Kasi pag sinabi ni Lord, and we already, matigas na tayo, hindi tayo mababanat eh. Pag hindi tayo mabanat, imbis na doon kay Jana papunta yung araw, dito lang oh. Tut! Nagets nyo? Lahat naman tayo nakakita na ng pana eh. It has to be flexible. Enough to bend it so the arrow can go a long way. And when it comes to arrow, ang arrow ho, may shaft. Sabi niya shaft. Yan, mga ganyang kahaba yan. Ang masakit sa arrow, tulad ng pana, kinakayas po yan. Alam niyo yung kayas? Kinakayas. Nilalagyan ng arrowhead. Nilalagyan ng gatla para dun sa paglalagyan ng string ng pana. And then, merong balahibo. Okay? Why? Kasi nung panahon na naisulat to, panahon ng digmaan. They were always thinking, ang Israel noon, kahit noon, laging may kaaway. Why? Because the land they are staying, hindi naman sa kanila talaga. That's the truth. Hindi sa kanila yun. Ibinigay ni Lord sa mga Israelita yung lupaing yun. Pinalayas ni Lord lahat ng nakatira doon dahil hindi sila sumusunod sa Kanya, ibinigay niya sa lupang hinirang. Ito, sa inyo to. Ipagtanggol niyo yan. And I will be with you until the end of the age. Tatay, ipagtanggol mo ang hardin mo. Ipagtanggol mo ang pamilya mo. Paano? Turuan mo ang mga anak mong maging palaso. Kahit masakit, kayasin mo. Yung mga sitwasyon, yung mga experiences na masasakit, wag mo silang iiwas dyan. Dyan sila lumalago. Imagine a butterfly. Pag pinakailaman mo ang proseso kung paano nagiging butterfly ang isang uod, hindi makakalipad dyan. Lumilipad po ang palaso, hindi gumagapang.
And remind you, ang palaso is a finished product. Hinubog siya ng panahon. Puno eh. Pipili ka. Kailangan matuwid. Kailangan sharp ang dulo. Kailangan may balahibo para tumakbo ng malayo. Pana at palaso ang relasyon ng mga magulang sa kanilang anak. Ang magulang should be flexible enough so God can build you to be the parents He wants you to be, that you can send your children far according to the purpose by which God created them. At sinong may hawak sa inyo? Si Lord pa rin. Si Lord ang magdadala sa inyo kung saan nais niya kayo papuntahin. But we have to be, as parents, we have to be flexible enough. Mga tatay, flexible. Sabi niyo, flexible. Flexible. Ang mga anak, panahon, baliwala ho yung mga palaso kung nakalagay lang sa kaluban. Dahil sa sobrang ingat natin sa mga anak natin, kailangan dito ka lang. Minsan kailangan nating samahan sila sa mga panganib. Pero nandun tayo. Ay, huwag ka dyan. Baka madapa ka. Ganon nanay ko sa akin. Ganon ang nanay ko sa akin. Kita niya ako, nagbabasketball. Kasi yung eskwelahan ko, ng elementary ako. Pag narinig ko yun, ay, dali lang ha, time out. Ano yung rason niya? Bakit? Baka raw pawisan ako. My mom is a good cook, but he never taught me how to cook until I was 15. Nung inoperahan lang siya ng hysterectomy ba yung tawag doon? Noon, tsaka niya ako tinuruan. Nandun siya sa kama, "O anak, luto tayong sinigang. Sige, pakulo ka ng tubig. Lagay ng kamatis, sibuyas. O, lagay mo yung baboy." Tsaka kaya ako natuto magluto. For a time, she was in bed, so she taught me. Pero hindi ako tinuro na maglinis ng nanay ko. You know why? I'm not good enough. Pag naglinis ako, lilinisin niya uli. Ganong kalinis ang nanay ko. Sana man lang marating ko kahit 80%. Si Lord, lagi tayong hinahabol. Gusto niya tayong kayasin. Gusto niya malayo ang marating natin. But it takes a partnership with the parents and the children. And children, parents, we're given the responsibility to disciple our children. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahalaga po. Parang lahat naman siguro rito, nangangarap na malayo ang marating ng kanilang mga anak. Susi. Susi ito. Marami tayong pwedeng buksan kung alam natin ang salita ng Diyos. Because Jesus has given us the secrets to the key. Secrets to the kingdom of heaven. And it takes keys to open doors. This is the key. Gusto yung malayong marating? Hindi lang yung anak ang tuturuan. Kailangan sabay. Magulang at anak. Hindi natin pwedeng turuan ang ating mga anak at tayo hindi nagpapaturo sa Diyos. Hindi. Why? Kasi makikita ng anak nyo. We're not flexible enough to send them afar. Pag hinila tayo ni Lord, putol. Whose fault? Kaya walang kinabukasan ang ating mga anak. Kay Lord ba? Kasalanan na natin yon. We have been warned. God has told us the truth. And God wants all of this for us to live by because
blessed. Sabihin nyo sa katabi nyong ama, bless ka. Bless ka. Mrs., sabihin mo kay Mr., bless ka. Mga Mrs., pag tulog yung mga mister nyo, ilay hands nyo. Sasama ka sa akin sa linggo. Tulog di ba? Maraming nangyayari pag tulog. Sa linggo kasama na kita. Blessed is the man who fills his quiver. Yung quiver ho, yung kaluban, yung lalagyan ng araw. Okay? Hindi ho lang takot. With them yung palaso. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Tagalogin natin, anak. Anak, tagalogin natin. Maligaya. Sabi mo sa katabi mong lalaki, ama, maligaya. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng palaso ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. I thank God that there are people here. At when you are out, hindi naman po ako napapahiya bilang ama ng tahanan na ito. Pero kung may ginagawa kayong kahiya-hiya, mag-isip po kayo ng 1,000 beses. Kasi kahit paano, pag nalaman nilang ikaw ay Kristiyano, tatanungin sa'yo, sino pastor mo? Bakit ka ganyan? Naintindihan niyo ako? Ang masakit nun ganito sino tatay mo? Ba't balasubas ka? I know a story. Yung anak niya nagbibisikleta. Nakabangga ng bata. Di pa gaano marunong maligalig. Dinala sa barangay. So dumating yung tatay. Ano bang problema? Magandang araw po. Pasensya na po kayo sa anak ko. Ano ba ho nangyari? Eto, nasagasaan niya anak mo Pasensya na po kayo kasi in-explain nung ama. Sabi nung nanay nung nabangga, buti pa kayo, mabait. Yung anak nyo, walang galang sumagot. Sayang, mabait ang ama, hindi na isalin sa anak. Buti na lang dumating yung ama. Sige, hindi na ho kami, paggamot na lang ho yung sugat, okay na po yun. Pero pinagpala pa rin tayo. Kung marami tayong anak na malayo ang nararating, dahil ang Panginoon ang nagtayo. Hayaan niyang Panginoon. Today is recital Sunday. Of all our kids who have a desire to learn how to play percussion, drums is a percussion instrument. Naisip ko, kasi siyempre gusto ko ng marami tayong musicians. AB is only forever and faithful drummer. Pero siyempre napapagod din yan, di ba? So, kung iisipin mo, pinakamadali, imbitahin ko na lang si Ike. Maging born again ka na lang para drummer na, which I like. But this is the thing. Kailangan makita natin ang binigay ni Lord sa ating mga anak at turuan natin sila, kayasin natin sila hanggang gumaling sila. We don't just look for the best. We train our children to be the best. Tindihan niyo ako? Kasi dito lang makakahanap tayo ng drummers, guitarists, singers. Why? Because we're blessed. We're blessed. And it's a joy. Kasi pamana. Pamana yan at gantimpala. Edward, thank you. No, I think thank you. Alam ko hindi naging madali ang buhay mo, lalo na nung pandemic. But you stayed.
You stayed true to your word. And you have been with me. So thank you. It's not easy. It's not easy. I'd like to thank Bishop Emerald